Okay, magandang araw mga kabadyos, no? So ito, meron naman tayong problema dito. So ayan, malakas naman ang battery niya at kompleto ang ilaw sa panel, pero ayaw mag-start, no? So puro redondo lang. So yan yung aalamin natin mga kabadyos, no? Okay yan mga kabadyos, no? Kung napansin nyo, redondo lang siya pero hindi siya nag-i-start. So yan yung aalamin natin mga kabadyos, no? Susunod nating i-check dyan, ito yung step by step. At check natin yung sa kanyang fuel pump kung nagbubuga ng gasolina. So ayan mga kabadyos. Okay, ito mga kabadyos, no? Ito yung una natin gagawin. Check natin yung kung may supply ba ng gasolina kung nagbubuga ng gasolina yung kanyang fuel pump. So ayan mga kabadyos, yung mga simpleng idea natin. Meron? Oo. Okay yan mga kabadyos, na-check natin yung buga ng gasolina ng fuel pump, okay naman. So isusunod natin yung kuryente. Check natin kung may kuryente bang lumalabas sa ignition coil. So ayan mga kabadyos, yung mga step by step natin sa pag-check ng mga ganitong ayaw umandar. So ayan mga kabadyos. Okay. Okay na. Okay yan mga kabadyos, na-check natin yung kuryente, meron naman, okay naman yung gasolina niya. So isusunod natin gagawin dyan mga kabadyos, no? Ay check natin yung pressure ng gasolina kung okay ba ang pressure ng fuel pump. So chinek ko, okay naman yung pressure at walang problema. Susunod natin yung fuel injector. Siba. Okay na. Okay, ito mga kabadyos, no? Chinek ko yung buga ng fuel injector, goods naman, okay naman, walang problema sa fuel injector. So isusunod natin dito yung compression, no? Mga kabadyos. Okay, ito mga kabadyos, ito yung huli natin gagawin. Test natin ang compression ratio ng unit kung bakit ba ayaw umandar, no? So goods naman lahat, yung kuryente, gasolina, so okay naman, injector okay naman. Compression, itetest natin, ito yung huli natin gagawin mga kabadyos, no? Itetest natin ang compression ng unit ni customer. So ayan mga kabadyos. Sapa. Okay, ito ang compression niya mga kabadyos, no? Halos umabot lang ng 6.5 bar, no? Halos wala pang 100 PSI. Ang standard na limit ng ating PSI ng ating compression 11.3 bar o dapat mga 150 PSI man lang, mahigit pa. So yun yung standard na limit ng ating compression ratio. So ito mga ganito ay talagang hindi na under. Ibig sabihin loss compression. Yun yung problema mga kabadyos. Okay, ito mga kabadyos, alamin na natin kung ano yung pinagbulan ng loss compression niya, kung bakit ayaw umandar ng unit. Ang sabi ni customer bigla na lang itong namatay sa takbo, so nag-loss compression, so kaya ayaw umandar. Yun yung alamin natin kung bakit nag-loss compression mga kabadyos. Bubuksan na natin yan, itatap over natin para makita natin kung ano yung naging problema. So ayan mga kabadyos, no? Check natin yan mga kabadyos. Yan yung ating mga simpleng tips o idea kapag ganito nangyari sa inyong unit, kung paano mag-check o mag-test. So ayan mga kabadyos. Pagkatanggal natin ng engine cover, so bubuksan natin muna itong pinaka head cover, no? At i-check natin yung kondisyon ng timing, kung nasa timing pa ba, o at saka yung timing chain na titingnan natin kung anong kondisyon mga kabadyos, no? Para ma-check natin. Ganyan yung mga dapat nating i-consider o unahin bago natin buksan, no? Para ma-check natin kung ano nga ba yung naging problema niya, kung bakit nag-loss compression. So ayan mga kabadyos, no? Titingnan natin yung timing at yung timing chain niya, no? So ayan mga kabadyos. So ito mga kabadyos, no? So napansin ko yung kanyang timing chain wala ng tension, no? Wala nang katigas-tigas. So napakalundo na, no? Malamang sa malamang hindi na gumana ang kanyang tensioner mga kabadyos. At sa part na to, no, dahil napansin nating mahina na yung kanyang timing chain, malundong-malundo na, check natin ang timing at malamang sa malamang tumalo ng timing nito, no? So ayan mga kabadyos. So, tama yung ating hinala na tumalo na ang timing. So naka 1 o'clock na yung kanyang timing mark dito sa timing sprocket, no? Pero naka-timing yan doon sa pinaka-rotor. Dahil sa malundo yung kanyang timing chain at walang tension, so check natin tong kanyang tensioner, no mga kabadyos. Malamang sa malamang na hindi na gumana ang kanyang tensioner o umistak na. So ayan mga kabadyos, no? Ayan mga kabadyos. Talagang hindi na nagbigay ng tension yung kanyang tensioner. Hindi na gumana, umistak na mga kabadyos, no? Okay, ito mga kabadyos, check natin yung kanyang tensioner. So hindi na talaga gumagana yung kanyang tensioner. Ito yung naging dahilan kung bakit lumundo yung kanyang timing chain
at kaya tumalon na ang timing ng kanyang makina ng mga kabadyads. Hindi na gumagana yung tensioner, nag-stack up na. Okay, ito mga kabadyads, tuluyan ko ng binuksan at chinek natin kung may singaw ba ang barbulano. So itong intake medyo may singaw ng konti, so pwede pa yan. Gagawin natin dyan, ihahasain na lang natin. I-bubble blapping natin yan mga kabadyads, pero papalitan natin ng bob seed. So at masyado na makapal ang carbon deposit niya ng mga kabadyads. So ayan mga kabadyads, wala naman halos singaw yung kanyang barbula, pero may bubbles na siya. Ibig sabihin mayroon na siyang singaw ang compression din. So ayan mga kabadyads. Tapos dito sa kanyang piston talaga namang sobrang kapal na ng carbon deposit. At malamang sa malamang na itong unit na to kumakain na ng langis. So ayan mga kabadyads, no. Okay, ayan mga kabadyads, no. So ang naging dahilan pag hindi pagandar ng unit, tumalon na yung kanyang timing, no, nawala na sa timing. At ito, talagang napakakapal na ng kanyang carbon deposit. So abangan niyo na lang yung second episode nitong tutorial na ito mga kabadyads, no. So yun yung mga simpleng idea natin mga kabadyads. Okay, ito mga kabadyads yung ating update dun sa ating ginagawa na nag-hard starting na yung umandar, yung mistock up yung kanyang tensioner at tumalo na ang timing. So ito, pinalitan natin yung piston ring at saka itong pinaka-tensioner, no. So dahil low budget si customer, pinalitan lang muna natin ng piston ring at pinalitan na rin natin ng valve para gumanda yung kanyang compression. So ayan mga kabadyads. Ayan mga kabadyads, no. So medyo nilinisan natin ng bahagya. Gasolina lang yung pinalinis natin dahil nagusan tayo ng degreaser, no. So check muna natin yung oil passage niyan kung hindi barado. So testingin natin kung maganda ba yung flow ng langis ng oil passage natin. Yung nag-i-spray ng langis dun sa cylinder head, sa cylinder block at yung packet ng langis dun sa cylinder head. So ayan mga kabadyads, no. Kailangan check muna natin to bago natin buuin para sigurado tayong hindi siya magbabarado. So ayan mga kabadyads, no. So malakas naman yung oil passage niya, walang problema. Kailangan talaga malakas ang pressure niyan mga kabadyads. So sakto-sakto yung kanyang flow ng langis. So ayan mga kabadyads, yung mga simpleng idea, no. May dalawang oil passage yan, isa dun sa bumubuga dun sa cylinder block at dun sa bucket sa cylinder head. So ayan mga kabadyads. Okay, ito mga kabadyads, no. So check na rin natin yung connecting rod kung okay pa ba, no. So kung walang tama. So bago natin ikabit, syempre check na rin natin para hindi magkaroon ng problema. So ayan mga kabadyads. Okay, ito mga kabadyads, no. So simulan na natin. Ito, dalawang dowel pin, no. Huwag nyo nakakalimutan yan dahil yan ay napaka-importante mga kabadyads. At isusunod na natin ilagay itong gasket cylinder mga kabadyads, no. So ayan, ito yung parang papel lang mga kabadyads, no. Manipis yan mga kabadyads. So ilalagay na natin yan mga kabadyads, no. Ilalagay natin yung gasket cylinder. So isusunod na natin itong piston, no. So ayan yung intake niya, yan yung sa loob. Tingnan natin yung piston, wag natin kakalimutan tong lock ng pin, no? So ito, ang tawag dito snap ring. So ayan mga kabadyads, lalagyan natin ng basahan para hindi malaglag sa loob yung snap ring, no? So ayan mga kabadyads, no? Ang purpose ng ating basahan ay para hindi malaglag sa loob kung sakaling mabitawan natin yung snap ring, no? So ayan, itutulak natin ng bahagya yan, medyo dahan-dahan lang para hindi ma-deform yung kanyang snap ring. So ayan mga kabadyads, sisiguraduhin natin na nakapasok ng tama yung snap ring doon sa pinaka-groove niya. So may groove sa loob yan, kailangan nakapasok yan doon para hindi bumitaw. So ayan mga kabadyads, ipapakita ko sa inyo kung dapat nakatama ang lagay niyan mga kabadyads, no? Nakatama doon sa groove niya para hindi kumalas mga kabadyads. Dahil kapag kumalas yung snap ring na yan, sigurado malamang sa malamang na lalabas ang piston pin. So ayan mga kabadyads. Okay, ito mga kabadyads yung kanya cylinder block. Hindi natin pinaltan dahil low budget si customer. Pinaltan lang natin ang piston ring pero meron tama, no? May counting gas-gas na siya pero yan daw muna habang nag-iipon pa ng pampalit ng bagong block. Okay, ito mga kabadyads, kakabit na natin yung kanya cylinder block, no? Sa pagkakabit nito kailangan dahan-dahan lang para hindi maputol yung ating piston ring. Ayan mga kabadyads. Okay, ito mga kabadyads, pagkatapos natin ilagay yung cylinder block, ilalagay na natin tong guide chain, na. So ayan mga kabadyads, bago rin yan pinaltan na rin natin dahil putol-putol na yun sa kanya. So sa paglalagay niyan, meron niyang, ito ang paglalagay niya mga kabadyads, na. So may sinasabitan niya sa ilalim. So ayan mga kabadyads, dapat yan nakasabit dyan. Ayan mga kabadyads, na. Yung pinakadulo niyan dapat nakasabit. So ayan mga kabadyads. Susunod naman natin ilagay itong guide chain tension, no? So ito yung tinutulak ng ating tensioner para humapit yung ating timing chain. So ayan mga kabadyads, no? So tapos may butas yan dyan sa ilalim at doon natin itatama yung pin guide, no? So ayan mga kabadyads. So ayan yung butas niya, dyan natin isusuot yung pinaka pin guide mga kabadyads.
Okay, ito mga kabadyos, no? Isusunod na natin tong pinaka-bolt stud na 4 na piraso, no, mga kabadyos. Bago natin ilagay yung cylinder head, ilalagay muna natin tong 4 na stud bolt. Pagkatapos natin ilagay yung bolt stud, so isusunod na natin tong pinaka-cylinder assembly, no? So ayan mga kabadyos. Ilalagay na natin tong dalawang cylinder head bolt. So dalawa yan mahaba. At tapos isasunod na natin tong pinaka-4 na plain washer, mga kabadyos, no? Pagkatapos niyan, ilalagay na natin yung 4 na cylinder head dome nut. So 4 yan mga kabadyos, no? At mamaya ay pipihitin muna natin, tapos ihigpitan natin yan gamit ang torque wrench, mga kabadyos, no? So ang paghihigpit nito nasa 43 Newton meter lang, mga kabadyos. Pipihitin na natin tong dalawang cylinder bolt, so gamit ang 8mm na deep socket. So tapos hihigpitan natin ng 14mm na close range itong 4 na cylinder head dome nut, no? Pagka higpit natin yan ng konti, higpitan na natin itong dalawang cylinder bolt na ang Newton meter niya ay 12.5 Newton meter. So ayan mga ka-budgets, no? Yun yung tamang higpit ng ating cylinder bolt na dalawa, no? So ayan mga ka-budgets. Hihigpitan na natin yung 4 na cylinder head dome nut gamit ang ating torque wrench. 43 Newton meter bawat isa niyan, mga ka-budgets, no? So dapat pantay-pantay ang pagkakahigpit niyan, mga ka-budgets. At matapos natin mahigpitan yung 4 na cylinder head dome nut, so sisilipin na natin itong pinaka-timing dito sa rotor, no? So kailangan tapat na tapat ang pagkaka-timing natin yan dito sa rotor. So ayan yung timing mark niya. So ayan mga kabadyos, no? So dapat nakatapat yan, mga kabadyos, bago natin ilagay yung ating timing chain. So pag i-timing na natin yan, ilalagay na natin yung timing chain, mga kabadyos. Ito yung ating timing chain na bago, no? So install natin yan. Lulusot natin yan dito sa cylinder head. Tapos dito sa ilalim, itatama natin dito sa sprocket dito sa crankshaft. So tapos dito sa ibabaw, ilalagay natin yung timing sprocket gear. So ito yung timing mark niya. So dapat naka 1 o'clock yan, mga kabadyos. Ang basihan niya ay yung screw bolt dito sa cylinder head. So ayan mga kabadyos. At dapat nakatapat yan. So ayan, naka-timing yan. So ayan yung tamang timing niya, mga kabadyos. Tapos dito sa rotor, check natin kung naka-timing, kung hindi nagbago. Lalagay na natin yung spark plug sleeve, no? So ayan. Tapos may screw bolt yan na napakaliit, nalimutan ko lang ang number niyan, mga kabadyos. So higpitan natin yan. Pagkatapos, at ilalagay na natin tong cam sprocket bolt, mga kabadyos, no? Susunod natin tong tensioner na bago, no? Papalitan natin ng tensioner dahil yung kanyang tensioner hindi na umistak na. So ang paglalagay niyan, yung may arrow na sa ilalim. So ayan mga kabadyos, may dalawang engine bolt yan. Higpitan natin 8mm na T-spanner ang gagamitin natin dyan, mga kabadyos, no? Higpitan natin yan, dalawang yan, nang halos magkasabay lang, mga kabadyos, no? At pagkahigpit natin ng dalawang engine bolt, papagkasin na natin yung ating tensioner, no? So ayan, tatanggalin na natin ito para umigkas yung ating tensioner. So ayan, nahapit na yung ating timing chain. So ayan mga kabadyos, ilalagay na natin itong bolt plus ng ating tensioner, no? Ayan mga kabadyos, at hihigpitan natin yan gamit ang T-spanner 10mm. So ayan mga kabadyos. At susunod natin gagawin, higpitan na natin itong cam sprocket bolt, mga kabadyos. Okay, ito mga kabadyos, dalawang wood drop key. So ito yung nakalagay ito sa ating sigunyal, mga kabadyos, no? Dito sa parte ng clutch side. So dyan yan nakalagay, mga kabadyos. Ilalagay na natin itong isang wood drop key bago natin ilagay yung primary drive gear, no? So ito mga kabadyos, yung primary drive gear, ilalagay na natin yan. Pagkalagay natin ng wood drop key, ilalagay natin yan. Hawakan natin ng isang daliri yung wood drop key, yung konya, bago natin itulak yung primary drive gear, mga kabadyos, para hindi balaglag. So ayan yung mga simple technique dyan, mga kabadyos, no? So ayan, ito inulak na natin yung primary drive gear. So tapos ilalagay na ulit natin itong pangalawang wood drop key, no? So ayan mga kabadyos. Okay, ito mga kabadyos, no? Bago natin ilagay yung ating oil pump, lalagyan natin ng bagong oil ring yan, mga kabadyos. May dalawang oil ring yan, papalitan natin ng bago para yung pressure ng langis maganda ang daloy ng mga kabadyos, para hindi humina yung pressure ng langis, mga kabadyos. Papalitan natin ng bagong oil ring, mga kabadyos, no? So tapos ilalagay na natin itong pinaka oil pump.
yung assembly ng oil pump. Ilalagay natin yung tatlong bolt niya, screw bolt, dalawang maiksi at isang mahaba yung mga kabudids. Yung mahaba niyan nasa ilalim, yung dalawang maiksi nasa ibabaw. So ayan mga kabudids. Tapos hihigpitan natin yan. So hindi natin hihigpitan ng todo yan mga kabudids dahil baka malustred naman. Hihigpitan natin yung tatlong screw bolt ng eksaktong higpit lang mga kabudids dahil baka malustred naman yan mga kabudids. No? Yung saktong-sakto lang. Bago natin lagay yung clutch assembly, lalagyan natin itong plain washer. Ayan mga kabudids. Tapos isusunod natin itong collar. So ayan mga kabudids. No? At lalagyan natin ng langis. So ilalagay na rin natin itong pinaka oil pump gear. At ilalagay natin itong pinaka roller pin. No? So yung roller pin na yan, ang trabaho niya na dyan sumasabit yung ating oil plugger. Lalagyan muna natin ng 21mm na nut. No? Tapos ilalagay na natin itong pinaka clutch assembly. At meron din yung clutch nut na 21mm din ang sukat, no, mga kabudids. At hihigpitan na natin yan mga kabudids gamit ang ating 21mm na socket. So ayan mga kabudids. Matapos yan, parehas natin hihigpitan yan pati yan nandito sa crankshaft. Ilalagay na natin itong pinaka clutch bearing. So bearing lifter yan mga kabudids, no? Yan yung tawag yan, bearing lifter. Tapos itong oil plugger, hindi ko na naipakita. Ilalagay nyo yan. Huwag nyo kakalimutan yung oil plugger na yan. Dahil dyan dadaan yun lang is papunta dun sa ating connecting rod mga kabudids. May spring yan at yung oil plugger. So ayan mga kabudids, lalagyan natin ng grasa yung ating crankcase para bago natin ilagay yung ating clutch gasket. No? So bakit nga ba nilalagyan ko ng grasa? So para dumikit dito yung ating gasket. At kung sakasakali man na magbubukas ulit tayo o may nalimutan tayo, pagbubukas natin, hindi masisira yung ating gasket. So, ilalagay na natin itong gasket. At, ayan mga kabudids. Meron nga pala yan, dalawang dowel pin. So, ayan. Tapos, ilalagay na natin itong cover. Ayan mga kabudids. Meron yan tatlong tornilyong pinakamahaba, no? Dito sa ilalim yan. Tapos, yung limang tornilyo na ito na medyo maiksi, bali 5 yan. Bali 3 sa ilalim, tapos 2 dito sa may part sa may malapit sa oil filter mga kabudids. At itong 4 na to, isa dito ay yung dun sa ating wire ng ating oil pressure switch. Tapos yung dalawang natitira natin mga kabudids ay dun sa ating bracket ng clutch, no? Yung bracket ng clutch cable. So ayan mga kabudids. At hihigpitan na natin yung mga kabudids isa-isa. Dito sa part ng clutch cover, 12 engine bolt na magkakaiba ang size niya mga kabudids, no? So ayan mga kabudids. At isusunod natin ilagay itong oil filter mesh, tapos yung oil cap niyan mga kabudids. 22mm ang pangipit yan. At isusunod natin dyan yung ating oil filter connector. So ayan. At ilalagay na natin tong oil filter adapter, no? So ang pagigpit nito ay clockwise mga kabudids. Kabaliktaran to doon sa mga ordinaryong bolt ng mga kabudids. Natin itong pinaka oil pressure switch. So 22mm din ang panghigpit dyan. So hindi nyo masyadong higpitan yan mga kabudids. Dahil baka bumitak yung inyong crankcase, no? So ayan mga kabudids. Tapos isusunod na natin dyan yung ating oil connector. So ito yung pinakamahabang oil connector. Nagko-connect to dun sa ating papuntang yun lang is na papunta dun sa ating cylinder head mga kabudids, no? 17mm din yung panghigpit dyan. Tapos ito naman ay yung oil connector na papunta naman dun sa ating oil cooler. So ayan mga kabudids. Higpitan natin yung itong 10mm na oil connector, tapos itong 17mm na dalawa, no? So ayan mga kabudids. At lalagyan natin ng copper washer yan mga kabudids. So bali lalagyan natin 2 copper washer at mamaya ay meron pang 2 pagkakabit natin ng oil cooler. So ayan mga kabudids. Dito naman tayo sa drain plug, no? Ang Newton meter nga pala ito, ang higpit nito ay 33 Newton meter mga kabudids. At ilalagay na natin itong dipstick. Dito kayo magsusukat ng langis kung hindi gumagana ang oil pressure switch ng mga kabudids. Okay, ito mga kabudids. Dala ko na tayo dito sa may parting magneto. So ilalagay na natin yung pinaka-cover ng rotor. May 3 engine bolt yan, higpitan natin. Tapos ilalagay na natin itong cooling fan mga kabudids. 3 engine bolt din yan. Ayan mga kabudids. Tapos papaikutin natin yung rotor para gumalaw yung ating rocker, para maglapat yung ating barbula
bago natin i-valve clearance mga kabajads. So sa valve clearance naman ito, ang exhaust nito ay 0.010 mm yung exhaust. So kailangan suwabe lang ang hatak niyan mga kabajads. So, hindi masyadong higpit, hindi masyadong maluwag bago nyo higpitan. Tapos doon naman sa intake niyan ay 0.005 mm. So ganun din ang procedure niyan, kailangan suwabe lang, hindi masyadong maluwag, hindi masyadong mahigpit. So ayun mga kabajads. Tapos pagkatapos natin i-valve clearance, papaikotin uli natin yung pinaka-rotor para maglapat yung kanyang barbula. So ayun mga kabajads. Okay, ayan mga kabajads, no? So okay na. Hindi ko na pinakita yung ibang pagkakabit ng mga ibang parts, no? So ito yung update nga pala natin doon sa video na umistock na yung kanyang tensioner. Tumalo na ang timing, no? So ayan mga kabajads. Na-assemble ko na. So papaanda rin na lang natin yung unit mga kabajads. Okay ito mga kabajads, no? Try natin kung aandar na ba itong unit na to mga kabajads. Okay, ayan mga kabajads, yung unit ni customer na umandar na, one click naman siya. So yun yung ating simpleng idea kapag ayaw umandar ng yung unit. So simpleng tips, step by step na kung paano mag-trouble mga kabajads.